Rafi, eto nga, no, na ramdaman natin muli na namang inulan ang Metro Manila at ilang karatig na probinsya. Ito pong magdamag, di ba? Balita ko nga at may bagyong Jenny pa sa dulong hilagang Luzon. Katrina, balitaan mo nga kami. Rafi, Connie at mga kabalita, bahagyang humina ang Typhoon Jenny. Pero may mga lugar pa rin sa extreme northern Luzon ang isinailalim sa wind signals, sabi ng Pag-asa. Signal number 2 sa Batanes at habang signal number 1 naman sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, buong Apayao, northeastern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at buong Ilocos Norte. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyong Jenny 340 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. May lakas nga ito na nasa 155 kilometers per hour, bugsong nasa 190 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Mga kabalita, alam nyo, yung pag-uulan dito sa Metro Manila at ilang karatig probinsya, hindi direct effect ng bagyong Jenny, kundi ng hanging habagat na nahatak at pinalalakas ng bagyo. Tutok lang kayo at ihahatid ko sa inyo ang iba pang detalye tungkol sa bagyong Jenny. Salamat, Katrina. Samantala, kamustahin na po natin ngayon ang panahon sa dulong hilagang bahagi na yan ng mainland Luzon. At mula sa Santa Ana, sa Cagayan, may balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine? Connie, Rafi, puspusan pa rin ang monitoring ng provincial government, partikular ng PDRRMO, ganun din ng iba't ibang LGU sa mga bayan na nakakaranas ng epekto ni Bagyong Jenny. Ramdam ng epekto ni Bagyong Jenny sa ilang bayan sa probinsya ng Cagayan. Dito sa bayan ng Santa Ana, simula pa kaninang madaling araw, ay ramdam na ang malakas na hanging dala ng bagyo. Mataas na rin ang alon sa baybayin. Sa mga oras na ito, Connie, Rafi, ay wala namang na-experience na pag-ulan, pero sa kabilangan yan, ay double time yung mga mangingisda sa pag-secure ng kanilang mga bangka dahil napakataas na ng alon sa baybayin. Kwento ng mga mangingisda, kahapon daw hindi nila sinecure o itinaas yung kanilang mga bangka dahil sa pag-aakala na hindi naman malakas yung effect ni Bagyong Jenny. Pero kaninang madaling araw nga ay biglaan na yung pagtaas ng alon sa baybayin. Nasa mahigit 200 na bangka yung itinataas ng mga mangingisda sa ngayon. Samantala, naka-alerto ang PDRRMO. Kahapon pa lang nakaposisyon na ang mga food packs. Nakadeploy na rin ang mga rescue personnel. Pinaka-binabantayan sa ngayon ng provincial government ang Calayan Islands. Inihahanda na rin yung mga evacuation center sakaling may mga ilikas na residente. Kansilado naman ang klase sa kindergarten hanggang grade 12 sa public at private school. Samantala, Connie, Rafi, as of now sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO, wala pang inililikas na mga residente sa mga evacuation center. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Mga kabalita, umulan din ba dyan sa inyo kaninang madaling araw? Sa Quezon City kasi iramdam ang pabugso-bugsong pag-ulan. Halos mag-poor visibility dahil sa lakas ng ulan. May ilang rider na sinuong ang malakas na ulan kahit madulas ang daan. May iba namang rider na sumilong sa EDSA. Sa Tondo, Maynila naman, gumuho ang 12 bahay sa tabing dagat sa Barangay 20 sa Isla Puting Bato. Nahampas kasi ang mga yan ng malakas na alon noong linggo. Dinala ang mga apektadong residente sa Dalpan Evacuation Center. Sa ibang balita naman po tayo, iniimbestigahan na ang pagkamatay ng isang estudyante sa Antipolo, Rizal, ilang araw matapos umano siyang sampalin ng kanyang guro. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pumanaw kahapon ng umaga ang isang grade 5 student sa isang ospital sa Marikina. Ilang araw na siyang comatose sa intensive care unit ng ospital. Dinala siya sa ospital matapos idaing ang sumakit niyang ulo. Sumbong ng 14 anyos na si Francis J. Dumicab sa kanyang ina bago siya bawian ng buhay. Sinaktan umano siya ng kanyang guro sa kanilang paaralan sa Barangay Kupang, Antipolo, Rizal. Sabi po ng anak ko, teacher, ang iingay po nila. Sabi nung anak ko, sabi ni teacher, gusto mo pati ikaw makisali ka rin? Sabi ni teacher. Tapos nung naupo siya, pinalikan siya ni teacher, hinila siya sa uniform. Tapos nung hinila siya sa uniform, sinambunutan siya. Pagsambunot sa kanya, sinampal siya. Nangyari raw ang pananampal ng kanyang Filipino subject teacher noong September 20.
Matapos nito, hindi na raw nawala ang pananakit ng kanyang ulo, partikular sa may kanang tenga. Nawalan daw ng balanse si Francis J. at nakaranas din ng pagsusuka. Noong September 26, isinugod na siya sa ospital at kalaunay na comatose. Nagsagawa ng follow-up investigation ng pulisya. Nakausap na raw nila mismong guro na inirereklamo, pati ng ilang saksi na mga kaklase ng biktima. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Apo, according po dun sa mga bata is, hinawakan daw po sa damit, then nahawakan sa buhok, saka po natampal. Nagpunta rin daw ang nanay ni Francis sa paaralan isang araw matapos ang umano'y pananampal. Ang homeroom advisor daw ng bata ang nakausap ng nanay at hindi ang inirereklamong teacher. Ayon sa advisor, akala raw niya kasi babalik pa sa paaralan ng ina ni Francis pero na-ospital na ang bata. Dahil September 20 pa nangyari ang insidente, hindi na maaari ang warrantless arrest sa guro. Kailangan sumailalim ito sa regular filing ng kaso ayon sa pulisya. Hindi na sa papasok doon sa ating time frame na pwede kasi marami ng interventions na nangyari after the September 20 as compared to October 2. But definitely we will be filing a case or a complaint of homicide in relation to Republic Act 7610. No? We are just waiting for the medical legal and the autopsy report na magagaling po sa hospital. Ayon sa Department of Education, batid na raw ng Superintendent ng Antipolo ang sitwasyon. Magsasagawa rin daw ng sarili nilang investigasyon ng DepEd Central Office. Yan ang balita ko, Bam Alegre ng GMA Integrated News. Napakabigat talaga nitong mga ganitong kwento, no? nga, Lalo na oo. involved bata at guro. Ano? Kaya naman, alamin na po natin ang update sa investigasyon sa pagkasawi ng grade 5 student matapos umanong sampalin ng teacher niya. Nakasalang sa balita ko si Master Sergeant Divina Rafael ng Antipolo City Police Women's and Children's Desk. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Magandang umaga po. Ano na po ang latest sa kaso, ma'am? Nakapagpaliwanag na po ba yung guro sa pulisya? Yun pong kahapon, ma'am, na ginawa naming follow-up investigation. Personal pong nakausap ng inyong lingkod, yun pong guro na sinasabing nakapanakit dun sa bata. Okay. At ano po ang sabi? Kasi ang cause of death po ba nakita na rin sa kanyang death certificate? At nasabi niyo rin po ba ito doon sa guro? Opo, ma'am, kasi pagkagaling po sa ospital kahapon nung ma-declare na namatay po yung bata, ang nakita po doon ay nagkaroon po ng dugo po doon sa may utak, nagkaroon po ng hemorrhage. Opo. Nabanggit niyo po yan sa guro? Opo, ma'am. Ano po naging reaksyon niya? Yun nga po, yung paliwanag po niya, although na yun pong kamay niya ay dumapo doon sa mukha ng bata, hindi naman, ang sabi niya po, hindi naman daw po malakas yung pangyayari. Pero dun po sa series of events po, no? Kasi September 20 yung pananampal, tapos September 26 daw isinugod sa ospital, at kahapon nga po binawian na ng buhay. Sa series of events po na ito, may sapat na ugnayan ba o koneksyon yung pananampal sa cause of death? Yun po yung aalamin ko, ma'am, sa paglabas po nung magiging result sa autopsy po. Opo. Saka po yung pagdating po natin kung mapail na po ikaso, paggulong po nito sa korte, yun pong doktor na siyang tumingin po sa bata, siya rin po ang magte-testify at magpapaliwanag sa korte kung ano po ang naging Participation po? Kung ano po yung dahilan sa death ng bata. Kung kaya yung ugnayan, kung kaugnay po ba dun sa sinasabing pananakit po ng teacher? Master Sergeant, formal na po bang magsasampa ng reklamo ang mga magulang na nasawing bata o hihintayin yung inyong investigasyon? Desidido pong magsampa ng demanda po yung mga magulang. Ngayon po ay kukumpletuhin lang po namin yung mga kinakailangan dokumento, pati po yung mga salaysay ng witnesses, sir. So ano pong posible maging kaso sa pananakit nitong guro? Sir, yun po sa nangyari dahil yung po ang biktima ay pumanaw na, papasok na po yan sa homicide po ngayon. Homicide in relation to RA 7610 po, gawa ng minor de edad po yung biktima. Ano po status ng teacher? Monitor naman po siya at nakikipag-ugnayan naman sa inyo?
Ang huling pakipag-ugnayan po is yung pagpunta ko po sa school kahapon, siya po ay nasa kustodiya po ng kanilang principal. Okay. Sa mga ganitong kaso, anong SOP po na kailangan gawin ng mga magulang o guardian? Maging ng eskwelahan siguro sa mga ganitong insidente para agad maaksyonan. Sa pulis po agad kaya lalapit or sa principal, ano ho ba yung SOP? Kahit sa mga magulang at sa mismong mga estudyante kapag sila ay sinaktan. Gaya po nung sana po sir, yung ganito, kung may nasaktan po, di po ba yung mga guro ay tinatawag natin pangalawang magulang ng mga bata pag nasa eskwelahan po. Na yun naman pong sa sitwasyon po noon ay nakita ko po, hindi naman po nagkaroon ng pagkukulang. Dahil ang magulang po ay nagtungo rin po sa paaralan para malinawan sana yung nangyari. Dangan nga lang po, hindi po nagkaharap yung teacher saka yun pong nanay ng bata. Pasok din po ito doon sa Republic Act natin na Women and Children's Protection Act. Ma'am? Sa RA 7610 po, ma'am. Yes po, pasok din siya. Okay, so Apo. okay, so yan po ang ating antabayanan na lamang sa Abangan mga po natin susunod. yung pagsasampa po ninyong kaso. Maraming salamat po. Apo, maraming salamat po. Si Master Sergeant Divina Rafael ng Antipolo City Police Women's and Children's Desk. Samantala, bawal ang bastos. Di ba? Naman. Yan po ang mensahe na muling ipinapaalala ng LTFRB. Kahapon, nagkabit ng stickers niyan sa mga bus. Nakalagay sa sticker ang hotline at email address ng ahensya. Pwede magsumbong dyan ang mga mabibiktima ng pambabasto sa mga PUV tulad ng catcalling. Ang paglalagay daw nila ng sticker ay parte ng pagpatupad ng Safe Spaces Act. Pwedeng makulong at pagmultahin ang mga mahuhuling mambabastos sa mga pampublikong sasakyan, pati na rin ang mga driver at operator na hindi umaksyon. Ayan, Tuesday, chikahan na po tayo. Nako, sigurado ako wala talagang mangangahas o bastos dito. Nako. Lagot kayo. Eto na, si Mare. Oo. Maring Aubrey, ano ba latest for today? Mare. Subukan nyo. Diba? Wala nga mangangahas. Eto na nga ang latest usap-usapan ng canceled na gig sa Sorsogon ng OPM rock band na Kamikaze. Sa gitna ng issue, nag-post sa IG ang vocalist nitong si Jay Contreras ng pictures with caption na I choose love. Hindi malinaw kung direct reply yan sa issue ng pagpapauwi sa banda ni Sorsogon Governor Edwin Hamor bago sila nakapag-perform para sa piyesta ng Bayan ng Kasiguran. Sinabi ni Governor Hamor na may attitude umano ang banda. Sa paliwanag ng Sorsogon PIO, tumanggi raw ang Kamikaze na magpa-picture sa 16,000 Blue Roses na atraksyon sa probinsya. Nauna na raw kasing pumayag dito ang banda. Sinisika pa naming kunan ng pahayag ang Kamikaze tungkol dito. I say deserve, mga mare. Si Kapuso comedy genius Michael V ang isa sa kinilalang comedy icons ng Film Development Council of the Philippines. Recognition yan sa natatanging comedian sa larangan ng film at television sa bansa. Kabilang din sa honoree sina Ay de las Alas, Eugene Domingo, Vice Ganda at the late comedy king na si Dolphy. Para kay Bitoy, big deal ang mapasama sa listahan ng mga bigating pangalan na ito. Bukod sa goal na i-level up ang standard ng comedy sa Pilipinas sa kanyang sketches sa Bubble Gang at Parodies, may hint na rin ang Kapuso comedy genius sa pagbabalik niya sa big screen. As far as projects is concerned, yes, may mga balak-balak na. May mga paramdam na nga ako sa social media, pero hulaan nyo na lang. Samantala, sa mga mahihilig po sa chichirya at matatamis, nako, hinay-hinay muna. Nako. Dahil, nako, bukod po sa masamayan sa kalusugan, sabi nga, di ba? Balak na rin hong lakihan daw ang buwis dyan. Nako, ang ilang senador naman, may alinlangan sa mungkahi ng Department of Finance na dagdagan ng tax sa mga pagkain yan. Yung chichirya po ata ay nataksa ninyo. Ulam na nila yon. Now, siyempre, pag pinatuangan po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po siguro yung request ko sa inyo, pag-aralan niyo po mabuti.
Dati pang isinusulong ng DOF at Department of Health ang dagdag na tax sa mga junk food at matatamis na inumin. 10 piso raw ang balak na dagdag tax sa kada 100 grams ng junk food at matatamis. Layon daw niyan, mabawasan yung problema ng obesity, diabetes at iba pang sakit dito sa bansa. Sabi naman ng DOF, wala pang mambabatas na nagsusulong sa dagdag tax sa junk food at matatamis. Patuloy pa rin naman daw nilang pinag-aaralan ang panukalang yan. Napaka-hirap din talaga niyan. Kasi, di ba, syempre, merong health factor di ba, na tinitignan. Kaya lang, totoo din naman yung sinasabi na yung iba, para magkalasa yung kanin, inuulam talaga. Hinahalo. Pero sa ibang bansa kasi, yan ang deterrent nila Pero yun kasi mayayamang bansa usually, may tax sa ganyan, matatamis at mga junk foods. Yes. Para ma-deter yung kanilang mga citizens na wala na magbibili ng mga ganyan. Mga healthy foods na lang bilhin. Sabi nga, ito'y empty calories, hindi ba? So, kumbaga, pag kumain ka niyan, wala ho tayong sustansya na nakukuha dyan. Sana may incentive din. Mas maging mura ang mga gulay. Sabi nga, at isda. Kaso ngayon, di ba, kapresyo na ng gulay ang mga karne, di ba? Babalik na naman tayo sa problema ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga bilihin. Ang sa akin lang, di ba, kung naghahanap sila ng iba pang mapagkakakitaan ng ating tax, no? Ibig sabihin, madadagdag sa ating tax. Sana meron din tayong mga ginagawa para masiwata naman yung mga kumukuha ng taxes ng taong bayan. Kaya nga, diba? Pabalik tayo sa issue ng corruption yan. Diba? Kasi napakalaki talaga nang nawawala dahil sa corruption. Huwag nang pagdiskitahan, ika nga, yung mga pagkain nga daw ng mga mahihirap na mga junk food. Kahit sabihin mong junk food, talagang yun ang kanilang staple Sige kayo. Diba? Mga noodles. Oo, kaso nga, yun nga, may issue din ng health, diba? Diba? Yun naman talaga yung dapat nakatuon tayo talaga. Pero dapat, overall, makita natin yung talagang problema, yung buod, di ba? Doon natin balansihin. Ito, meron kang iba pang balita. Oo nga, balita ko sa Libungan, Cotabato, patay ang isang lalaki matapos aksidenteng mabaril ng kanyang kaibigan. Kwento ng kaanak ng biktima, nagkayayaan ang magkaibigan na mangaso o maghunting sa bundok. Habang nasa masukal na damuhan, napagkamalan daw siyang unggoy at nabaril umano ng kaibigan. Dahil sa layo ng pinuntahan nila, hindi nadala ang biktima sa ospital at binawian na ng buhay. Pareho silang miyembro ng tribong Aromanen, Manuvo at mga leader ng mga tribo ang nag-ayos ng problema. Nakaburol na ang biktima sa bahay nila. Kaso kahit na unggoy ang kuman yun, hindi ba? Bakit mo pa rin babarilin? Bawal pa rin yun. Ito naman, balita ko, pansamantala ho na itinigil muna ang operasyon ng Bicol International Airport sa Daraga Albay dahil po yan sa bomb joke. Sabi po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na papaalis na papuntang Maynila sana ang Cebu Pacific Flight 5J326 nang may makitang sulat sa lavatory ng eroplano na may nakalagay na salitang bomb. Agad naman na isinara ang runway at ipinababa po yung mga pasahero at saka sinuri yung mga bagahe nila. Pero wala naman daw natagpo ang pampasabog. Bumalik po sa normal ang operasyon ng paliparan matapos ang mahigit 2 oras. Mahigit 10 flights ang na-delay dahil po sa insidente na yan. Iniimbestigahan na ang mahigit 100 pasahero ng eroplano para malaman kung sino ang nag-iwan ng sulat. Napakasamang biro niyan. Oo, tandaan po natin, yung bomb joke may kaso. Ay oo, pwedeng makulong talaga dyan. Oo. Mga kabalita, sa mga opisina ng gobyerno lang po kayo makipagtransaksyon para sa inyong mga ID at mga papeles. Balita ko, sa Caloocan, isinalakay ng CIDG ang isang pagawaan umano ng mga peking papeles, ID at ilang government certificates. Inabutan ng mga otoridad na iniimprenta ang iba't ibang peking ID at dokumento gaya ng rehistro ng mga sasakyan, driver's license, PhilHealth ID at COVID-19 vaccination card. May nakita rin mga peking academic record ng isang eskwelahan at mga birth at death certificate. Habang pinoproseso ang mga nahuli, isang babae ang nag-alok ng 50,000 peso cash sa arresting officers para hindi ituloy ang asunto sa kanya. Kalaunan, naaresto rin siya sa entrapment operation. No comment ang mga inaresto. Napapasayaw ako, partner. Kasi 10 na po, 10 na ang medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Dito po, 2023 Asian Games, dyan po naman sa Hangzhou, China.
Yan ay matapos syempre manalo ng bronze medal si Elrene Ando sa women's weightlifting. Lumaban po siya sa women's 64 kg division. 222 kilograms lang naman ang total na nabuhat niya para po sa clean and jerk at sa snatch. Wow! Nako, katumbas yan ng di ba? Parang 3-4 na tao. Di ba? Samantala, tumanggi naman po yung Cebuanang weightlifter sa mga pambato ng China na nakabuhat ng 234 kilograms at North Korea na nagkampiyon matapos magbuhat po ng 251 kilos. Ayan, pumangatlo daw ang Cebuanang weightlifter sa pambato ng China na nakabuhat ng 234 kilograms. Good job talaga, Elrene, and congratulations! Rising star. Rising star yan sa weightlifting. Malaboxing match ang suntukan ng dalawang lalaking yan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa isang punto, muntikan ng matumba ang isa. Maya-maya, may ilan ang umawat sa kanila. Ang ugat ng gulo, aksidente sa kalsada. Nag-counterflow kasi ang motorcycle rider sa lane ng taxi, kaya nabunggo niya yun. Nagkabati sila kalaunan at hindi na raw nagpa-blotter. Yun nga lang, inisyon sila ng ticket dahil sa reckless driving. Pinag-aaralan pa ng pulisya ang pagsasampa ng reklamong alarms and scandals. Posible rin daw na ipatawag sila ng LTO kaugnay ng driving license nila. Rumaratyada na nga po ngayong araw ang bagong presyo ng oil products. Ni-rollback ang presyo sa kada litro ng gasolina ng 2 piso. 50 sentimo naman ang tapyas para sa kerosene. 2 linggo nang magkasunod na nagkaroon ng rollback para sa gasolina at kerosene. Ang diesel naman po, tumaas muli matapos ang rollback last week. Nadagdagan po yan ng 40 sentimo kada litro. Samantala, maagang bumigat ang trapiko kaninang madaling araw sa EDSA Ortigas dahil sa 2 magkasunod na aksidente. Balitang hatid ni James Agustin. Wasak ang harapan ng isang kotse matapos bumangga sa mga plastic at concrete barrier. Nangyari ang aksidente mag-alas 4 ng umaga, pagbaba ng EDSA Ortigas flyover southbound. Galing daw ang driver sa Cubao at pauwi na sa Muntinlupa. Nagtamo siya ng mga gasgas sa tuhod at binti. Nakaidlip daw siya habang nagmamaneho. Dahil sa aksidente, 1 oras at kalahating hindi nadaanan ng carousel bus, ang EDSA busway. Bumigat din ang trapiko sa EDSA southbound. Parang napapikit ako, hindi ko alam. Siyempre, pababa, hindi natin lalma siguro yung napapikit ako, nagugulat na lang ako . Wala lang. Kamusta naman ho kayo? Okay lang naman. Sugatan naman ng 2 sakay ng motorsiklo matapos mabangga ng ambulansya sa EDSA Ortigas flyover northbound pasado alas 4 ng umaga. Tumilapon ng motorcycle taxi rider, maging ang kanyang pasahero na ihahatid sana sa Cubao. Hindi na humarap sa kamera ang driver ng ambulansya, pero kwento niya may sakay silang pasyente na dadalhin sa ospital. Nang bigla raw pumreno sa harapan ng rider kaya niya ito nabangga. Dito line ng takbo ko kasi ingat na ingat ako dyan, malalakit na kang kumaano dyan . Nabigla na lang kami, tumilapon na lang kami. Ako, napansin ko, gumugulong na lang ako. Hanggang sinayaan ko na lang, buti sa helmet na to, naingatan yung ulo ko. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Update po tayo sa nangyaring ransomware attack sa PhilHealth kamakailan. 3 sistema na ang naibalik sa normal. Naayos na raw ang kanilang corporate website member portal at e-claims. 5 sistema na lamang ang kailangan pang ayusin. Siniguro naman ng PhilHealth na walang naapektuhang members' data dahil nakahiwalay raw yon na server. Sabi ng ahensya, hindi updated na antivirus software ang lumalabas na dahilan kaya sila na-hack. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Pulisiya rin po daw ng gobyerno na hindi magbabayad ng ransom sa mga hacker. Kuha po ang video na yan sa Adoration Chapel ng San Lorenzo Ruiz Parish sa Barangay Tisa sa Cebu City. Kita ang isang babae na may kasamang baby. Sa susunod na kuha, makikitang kinakalikot na po ng babae ang donation box. Maya-maya pa, ipinasok na po niya sa bag ang perang galing sa box. Kinarga ang baby at umalis. Sira na ng madatnan ng mga taga-simbahan ang donation box. Inaalam na rin po ngayon kung magkano ang donasyon na natangay ng babae. Sabi ng pulisya, walang plano ang pamunuan ng simbahan na magsampa ng reklamo sa salarin, pero umaasa sila na matutukoy ang pagkakakilanlan ng nanloob.
Ayan, isa pa nating kababayan ang qualified sa 2024 Olympics. Siya po ang Filipina gymnast na si Alea Finnegan. Nasecure niya yan sa World Artistic Gymnastics Championships 2023 sa Belgium. Sabi ni Alea, dream come true ito para sa kanya. Siya na ang ikatlong Pinoy na lalaban para sa Pilipinas sa Olympics, sunod kina pole vaulter E.J. Obiena at gymnast Carlos Yulo. Bumaba po ang performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Base po yan sa latest survey ng Pulse Asia. Sa survey nito pong Setyembre, 65% ang nagsabing aprobado sila sa performance o pagganap ng Pangulo sa kanyang mga tungkulin. 71% naman ang nagsabing tiwala sila sa Pangulo. Parehong mas mababa po yan kaysa sa approval at trust ratings noong Hunyo. Si Vice President Sara Duterte naman may 73% approval rating, habang 75% naman ang kanyang trust rating. Pareho rin pong mas mababa kumpara sa ratings noong Hunyo. Sinusubukan pang kunin ang mga pahayag ng Malacanang at ng Office of the Vice President tungkol sa survey. Mga kabalita, pumanaw na si Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn. Yumao siya sa edad na 76. Sa isang pahayag sa kanyang official Facebook page, sinabing hindi pa napag-uusapan ang tungkol sa burol at libing ni Hagedorn. Ngunit ipapabatid daw yun agad ng pamilya sa publiko. Humiling din sila ng panalangin sa mga naiwan ng mambabatas. Bago maging mambabatas, naging mayor din ng Puerto Princesa si Hagedorn. Samantala, mahigit 8 milyong piso ang natangay umanoan ng isang crypto scam mula sa mga artistang sila Mikey Quintos at Paul Salas at iba pa. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nagtungo sa piskalya sa Makati sina Mikey Quintos, Paul Salas at 7 iba pa para magsampa ng reklamo. Aabot sa 8 milyong piso ang natangay sa kanila sa umano'y crypto scam ng 5 tauhan ng kumpanyang Kronos Holdings Corporation. Ang pangako sa kanila, palaguin ang ipapasok na pera na may 5% compounding interest kada buwan. Nakuha raw ito ni Quintos sa isang taon niyang pag-i-invest. Pero nitong Mayo, inalokan daw sila ng special deal kung saan madodoble umano ang ipapasok nilang pera sa loob lamang ng 2 linggo. Kakalipas ang 2 weeks, 3 weeks, binigyan pa na namin ng a month. Wala na, hindi na kami binalikan. That's their modus din na aalagaan ka muna nila. You give a sufficient amount or a big amount na more or less 8 million na yung nakuha nila sa amin eh. Tinakbo na nila. Ayon sa abogado ng mga biktima, graduating sa kolehiyo ang isa sa umano'y ng scam. This is syndicated estafa, so this is life imprisonment. This is no bail. Sayang din naman, kawawa din naman sila. Mga bata pa sila. Approach us. We're willing to sit down and discuss this. Otherwise, we will push through with this case. Rehistrado naman sa Securities and Exchange Commission ng kumpanya. Pero batay sa kanilang Certificate of Incorporation na aming nakuha mula sa kampo ni na Mikey, hindi pwedeng tumanggap ng investment ang Kronos Holdings Corporation nang walang secondary license mula sa komisyon. Pinuntahan namin ang address ng kumpanya sa Taguig pero sinabi ng barangay na walang ganong address doon. May isa pa silang opisina sa Makati pero sinabi ng gwardya na matagal na raw na hindi pumupunta roon ang isa sa mga inirereklamo. Hindi na rin daw nakatira sa isang bahay sa Parañaque ang 2 sa mga inirereklamo. Hindi rin sila sumasagot sa text at mga tawag. Sinusubukan pa namin kunan ng panig ang lahat ng mga inirereklamo. Paalala naman ng SEC sa mga mamumuhunan, huwag sumali sa mga foreign currency trading lalo na kung hindi lubos naiintindihan ng kalakaran nito. Humingi rin ng resibo sa mga katransaksyon at bago pumirma sa anumang kasulatan, tiyaking may kasunduan na maaari niyong bawiin ang ipinasok na pera na naaayon sa inyong kagustuhan. Yan ang balita ko, Jonathan Andal ng GMA Integrated News. Eto na, sa mga hindi pa nakakapagbilang-bilang dyan, ha? Alam nyo ho ba, 83 days na lang, Pasko na. Kaya, alamin na natin kay Ninong Raffy. Nako! Ano na ang mga pangregalo mo? Ikaw ba o si Maris? Kailangan mo muna ilista. Ang naghahanda si Maris, yes. Oo, pero ikaw ang taga-budget. Pareho taga-bigay. Okay. Pareho kami. Dahil kasi dyan. sa dami naming inaanak. Oo, diba? nga naman. Kaya kailangan maghanda. Diba? Yun din naman ang kaligayahan nila. Totoo naman. Pero alam mo sabi nga nila, it's the thought that counts. Diba? Minsan kahit na gala o bakasyon lang, diba, sapat na dapat eh. Pero alam ko na kung ano ireregalo mo sa akin. Kaya nga, ito na po. May na-arbor ka na. Ito magandang puntahan ngayong Pasko. Balita ko kasi makulay na ang gabi dyan sa San Fernando sa Pampanga.
nagniningning na kasi ang kalsada roon. Oo nga, tignan mo nga naman. O yan. Ang ganda. Pruweba ng kumukuti-kutita, bumubusi-busilak na mga pailaw dyan para sa mga Pampanggenyos. Isa-isa na rin po kasing binuksan ng LGU ang pamaskong designs dyan sa lungsod nila. Ang tema niyan tungkol sa mga talang nagbibigay pag-asa sa bawat isa. May mga parol na nakahilera sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, pati mga palamuti at ilaw sa flyover. Rotonda, pati na sa City Hall. Mga puno at iba pa. Naku, dami. No? Main attraction dyan ang 16 feet tall na giant lantern sa Heroes Hall. Ayan, mapapastop and selfie ka talaga pag napadaan ka dyan, di ba? Why not? Walang bayad naman kasi at syempre pag bumisita ka dyan, libreng-libre yan. Mabubusog pa ang iyong mga mata sa napakagagandang mga dekorasyon na yan. Lalaban talaga ito ang San Fernando, Pampanga bilang Christmas capital of the Philippines. Oha? Galing. Diba? Ang ganda. May inamin ng best friends na sina Kapuso Mikey Quintos at Mikoy Morales sa kanilang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda. Nang tanungin ni Tito Boy ang dalawa kung papaano sila naging best friends, ikinuwento ni na Mikoy at Mikey na marami na silang pinagdaanan together. Umabot pa raw sa point na sinubukan nilang dalhin sa next level ang kanilang friendship. Pero hindi raw ito natuloy and they decided na maging best friends na lang. Inamin din ni Mikoy na hindi raw sila boto ni Ruru Madrid kay Paul Salas for Mikey. Pero nagbago raw ito nang makatrabaho na niya si Paul sa Lolong. Nangako naman ng mag-best friends na if single pa sila when they reach 40 years old. Siguro kung wala pa rin talaga pag 40 na tayo, baka mas convenient na tayo na lang yung magpakasal. Grabe, sobrang swerte mo nun. Samantala, eto naman, tugudug sa paandar ng mga taga-Mahayhay sa Laguna, kasama ho ang kanilang mga kabayo. Paano ulit yun? Tigidig dapat yan, hindi tugudug eh. Bukod kasi sa pagiging katuwang sa buhay, ang mga kabayong yan, game na game rin sa pagrampa. Wow. Oo, diba? Kasama ang kanilang mga hinete, ibinida nila mga kakaibang costume. May mga nag-ala prom king, Spider-Man, Zorro, syempre hindi mawawala yan, at Cupido. Bahagi ng pagdiriwang ng Anilinang Festival. Ibinida rin po sa kapistahan ng mga agricultural products at present din po sa kasiyahan ang tatak Mahayhay na lampanog. Cheers! Tigidig dapat. Naging tugudug. Ito, naku, malungkot po na ito balita natin, pero makiki-update po tayo sa pagkamatay naman ng grade 5 student matapos umanong sampalin nga ho ng kanyang teacher. Bumisita na ang School Division Superintendent ng Antipolo sa eskwelahan at may balita live si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, Rafi, nagpunta rito kanina sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City yung School Division Superintendent ng lungsod para mangalap ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng grade 5 student dito matapos umanong sampalin ng kanyang teacher. Hindi nagbigay ng detalye yung DepEd Antipolo sa kung ano ang napagmitingan at sino-sino ang kanilang kinausap. No comment din daw sila sa detalye ng kaso at sana raw respetuhin ang kanilang duty of confidentiality. Ang masasabi lang daw nila ngayon ay may bubuuin ng fact-finding investigation team na manggagaling daw sa DepEd Central. Sinubukan natin ngayong makapasok sa eskwelahan para makapanayam ang principal at ang inaakusahang guro pero hindi raw pwede, sabi ng bantay rito. Pero kaninang umaga nakapanayam ng kasamahan natin sa Super Radio na si Mark Makalalad, ang principal dito, at base raw sa paliwanag ng guro, hindi naman daw talaga niya sinampal, kundi tinapik lang umano nito ang pisngi ng bata. Sabi naman ng Antipolo Police, isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng 14 anyos na estudyanteng si Francis J. Dumica. Connie, Rafi? Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kabalita, iniahanda na raw ng Department of Justice ang isasampang reklamo laban sa Chinese militia at iba pang sumira sa mga bahura sa West Philippine Sea. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, napag-usapan nila ni Executive Secretary Lucas Bersamin na destruction of the environment ang isasampang reklamo ng Pilipinas. May documentation din daw sila ng presensya ng Chinese militia vessels sa mga lugar kung saan nakita ang mga patay na koral. Kumakalat din daw sila ng iba pang ebidensya.
Dati nang nanindigan ng Chinese Foreign Ministry na hindi raw sila ang responsable sa pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Balita ko, Rafi, naku, may paandar din ang ilang longganisa lovers dyan sa Pangasinan. Ayan na nga, tama ka dyan, Konyang. Ang mga luto kasi sa paboritong Filipino almusal ni Level Up. Eto ha, paano nila ni Level Up? Yan ho ang longganisa cook fest ng mga taga Binalonan para sa Tourism Month nila. Ang isang grupo, inilaban po yung pangmeryenda ng suman na may longganisang palaman. Yun naman pala. Fusion ng almusal at merienda yarn. Nako, healthy longganisa naman. Ang pinopromote ng isa pang grupo gamit po ang bulaklak ng kalabasa. Ayun. Yan. Kung mala fine dining dish naman ang inyong hanap, Oo nga. may zucchini, parmigiana, Yes. sosyal, Oo. with binalonan longganisa ding inilaban. Ang kompetisyon, layong mas ipakilala ang longganisang tatak, binalonan. Ang sarap naman, 'di ba? Parang pagkaganyan, pwede mo talagang tikman kasi 'di ba yung suma naman wala masyadong tamis, lasa, 'di ba? So baka pwedeng maghalo yung Pero alat pag at tamis. pag yan ang kinain mo, alam na alam agad na longganisa. Pag ikaw ay longganisa ulam. Oo, pero masarap talaga. Nag-order ako dyan eh. Talaga Sa masarap yung mga Binalonan. sa Binalonan. Talaga. Oo. Ano ba favorite yung longganisa? Ako May kasi iba-iba hindi Ako, ako. syempre, ako'y taga Quezon. Lukban, longganisa. ang Ayun, favorite lukban. ko. Talaga Ako basta garlic. Garlicky, oo. Yun ang malalaman mo kaagad. Yung kinain Bawal mo. mag-burp pag kumain ng longganisa. Pero uso ngayon talaga yung fusion di ba? Oo, So, dapat totoo talaga yan. i-level up mo yan. Para yung iba't ibang lasa, mapagko-combine mo at makaka-attract ka ng mga bagong, Oo, di ba? mga dishes. bagong, Oo. bagong titikim ng longganisa. Diba? At may Ang healthy sarap. option pa naman ayan Oh, ayan. Yung, Ayun, may kalabasa. bulaklak oh. ng kalabasa. Diba? At pwedeng-pwede na yan para sa pang-lunch natin. Sana makarating. At yan ang mga balita ko. At bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sisa. Ako naman po ang inyong kumare, Aubrey Carampel. Ako naman po si Katrina Son. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.